Hi everyone! Welcome to Miss the Queen PH at ito ay isa na namang collective love reading, energy check-in, you and your person. So general reading lang to, just take what resonates. And also, this is a timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. So tingnan natin kung ano yung mga strong zodiac signs for you. But before that, kung interesado kayo sa private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment, no? Paki-check nyo na lang kung gusto nyo magpa-book for a private reading. So, tinan natin yung mga stronger signs for this. Pwedeng zodiac sign mo to or zodiac sign ng person mo. Okay? So, para kanina po tong reading na to. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. And Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Leo, Libra, and Pisces. Ayan. Can be any sign as long as makaka-resonate kayo. Okay? So, let's see. Tingnan natin yung recent past energy. Ano po yung recent past energy ng connection na to? Anong yung nangyari? Recent past with this relationship, with this connection. Five of Coins. Oops. Ang Five of Coins kasi is feeling left in the cold, no? So, pwedeng meron ditong iniwan sa ere, ginost. Ayan, no? Kaya parang may bungo dyan kasi ghosted. Oh. So, pwedeng ikaw, ginost ka ng person mo, or ikaw yung ng ghost sa person mo. Just take what resonates. Kasi pwedeng mag-reversal yung roles nito. Let's see what else. Nine of Coins. This is about stability, financial independence. Siguro, meron ditong ng ghost kasi gusto niya na mag-focus muna sa kanyang career, sa kanyang sarili. Gusto niya ng freedom. Let's see. You have the Eight of Coins. Yes, puro coins to. So, I'm seeing someone na maaring kaya siya umiwas or ng ghost sa connection na to kasi gusto niya mag-focus sa trabaho, sa career niya. Gusto niya i-develop muna yung sarili niya. Maari kasing nadidistract siya no? Sa connection na to, sa relationship na to. Okay? So, let's see yung overall energy ng relationship. What is the overall energy of this relationship? What's going on sa relationship na to? The Hanged Man. O, may pinapaasa. Or pwedeng merong like paghihintay. Oo. Or nakabitin na relationship na hindi mo alam kung anong mangyayari. Ganun kasi kapag ghosted no? The person na nang ghost dun sa isa, o yung the person na ginost, no? Para siyang, naghihintay sa kawalan na hindi niya alam kung ano yung mangyayari. What is the current energy of this relationship? Parang nakabitin yung relationship. Oh my God, look at that, the Tower. Whew. Okay. Parang iba, tong relationship na to is about to end or someone is devastated sa nangyayari. Lalo na kung wala siyang nakukuhang messages from the other person, lalo na kung siya yung ginost, no? So, titignan natin kung sino yung nang-ghost at ginost. Okay, what else? Ace of Swords. It seems na merong truth, katotohanan, or clarity dito sa situation na to na naging dahilan para makaramdam yung someone here in this relationship na parang gumuho yung mundo niya. Ito yung parang naghihintay ka sa wala, no? Parang you are trying to wait for someone na meron siyang gawing action, but in the end, na-realize mo na wala na pala siyang pakialam. Ang sakit.
So, let's see yung feelings ng person mo towards you. Ano yung feelings ng person ng collective para sa kanila? Ano yung feelings ng person ng collective para sa kanila? The Fool. Parang ang tingin or feelings ng person mo towards you is this relationship is risky, no? Parang kailangan niyang mag-take ng risk kung gusto niyang ipagpatuloy itong relationship na to. What is the Fool? 7 of Wands. Someone here is very defensive. So, yung person mo parang umiiwas. Oo. Parang feeling niya, risky itong relationship na to para ipagpatuloy. Oo. So, pwedeng ikaw nagre-reach out ka sa kanya, but yung nakukuha mo sa kanyang messages or yung response niya is something na parang puro sarili lang niya yung pinoproteksyonan niya. Ano yung feelings mo towards your person? Ano yung feelings ng collective towards their person? 7 of Swords. Oh my God. Feeling mo, ikaw ay niloko. You were lied to, you were cheated on. King of Swords. Parang feeling mo, yung person mo is parang ang ang cold niya sa'yo na alam mo yung, hindi ko masabi yung word na this person is, yung feeling mo sa kanya is parang ang sama niya sa ginawa niya. Yung parang may panggigigil sa'yo na, teka, bakit mo ako niloko? Bakit pinaikot-ikot mo ko? 'Di ba? Tapos ngayon, you are protecting yourself. No? Pinoproteksyonan niya yung sarili niya. Didepensahan niya yung sarili niya. Ito yung tipong meron kayong naging unawaan ng person na to, tapos biglang iniwan ka sa ere. Tapos nung naghahanap ka na ng kakampi, hindi mo na siya mahagilap. Or this person might turn against you instead na naging karamay mo siya, kasangga mo siya. Siya pa yung tumalikod sa'yo at kinalaban ka. So you feel betrayed by this person. Lalo na nalaman mo yung katotohanan. Sayang kasi parang umasa ka na magiging maayos yung lahat, but this person wants the easy way out, no? Kumbaga, parang gusto niya na, okay, ghost ko na lang tong person na to. Ganun. So, pwedeng reversal yung roles dito, ha? Oo. So, just take whatever resonates. Ano yung intention ng person na to? Ano yung intention niya? Bakit ba siya naging part ng buhay mo? Bakit siya pumasok sa buhay mo? Anong intention ng person na to? Ace of Coins. The Hermit. Feeling ko itong person na to malungkot. Akala niya, makukuha niya yung satisfaction dito sa relationship na to. With a 9 of Swords, it seems that this person is galing siya sa isang difficult situation. I hate to say this, pero parang lumalabas na parang ginawa kang panakitbutas dito sa relationship ninyo. This person might be undergoing yung mga challenges sa buhay niya. Pwedeng financially, this person is struggling. Tapos, maaring ikaw nakakatulong ka sa kanya financially, kaya isa rin yung reason kaya pumasok siya sa relationship na to para meron siyang katuwang sa buhay or tutulong sa kanya during the times of needs financially. But this person kasi, to be honest, no, sa start pa lang ng relationship ninyo, hindi na maganda yung intentions niya because parang ang tingin niya sa'yo is ikaw yung magbibigay ng happiness sa kanya. Like, ikaw yung magpupuno doon sa kakulangan na meron siya. Okay? So, pwedeng itong person na to ay, meron ba itong recent past, romantic connection in the past? Oh my God, 3 of Coins. Pwedeng third party situation.
Nine of Coins. I feel like, parang psycho tong person na to, no? Galing siya sa isang relationship na maaring naging supporter niya, no? I'm seeing someone na manggagamit, no? So parang nung alam niya na, nakita niya na wala na siyang nakukuhang benepisyo sa'yo sa relationship na to, umalis siya. Possible na ganun din yung nangyari sa kanya in the past. Okay? So kumbaga itong person na to, yung intention niya is more on yung benefits niya na makukuha sa relationship. So, anong gagawing action ng person na to? In the future. Anong gagawin niyang actions? Oops. Same cards na lumabas kanina. Okay. Let's draw new cards. Anong gagawing action ng person na to? Towards the connection. The Strength card. The Queen of Coins. The Ten of Coins. I feel like itong person na to, yung action na gagawin niya is something related doon sa benefits niya. Let's say, this person, feeling niya wala na siyang makukuha, no, sa'yo. Pwede kasing, alam mo na meron tong hindi magandang intention towards you. But I don't see this person reaching out, no? Maaring magfo-focus siya sa kung saan siya merong mahihita or meron siyang makukuhang benefits. Parang may pagkamanggagamit. Ano ba yan? Ang hirap ng ganyang klaseng, makakakilala ka ng ganyang tao. Let's see, ano yung feelings ng person mo towards you? Ano yung gusto niya sabihin? Feelings niya towards you? Will you listen? There's so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? Oo. So, maaring hindi ka na rin naniniwala sa kanya, lalo na't na-realize mo na marami siyang mga kasinungalingan na sinabi sa'yo. I miss the old you, I miss us. So, maaring ikaw, meron ka rin naging pagbabago, no? Sa pagtrato mo sa kanya. Maybe because self-centered tong person na to, sarili lang niya laging iniisip niya, and yun yung na-realize mo na bakit ka magsistay sa isang relationship na puro one way lang, no? Unrequited. Nervous, you make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. Or kahit siya mismo hindi na niya kayang harapin ka para magpaliwanag. Kaya siguro to ng ghost. Hindi niya kaya, parang kumbaga wala siyang balls to explain. Trying to find my way back to you. Nako. Baka gusto pa nitong bumalik. But I don't know if you will give this person a chance, lalo na nalaman mo yung kanyang mga kalokohan, cheating, lying, you know. Let's see, saan papunta tong connection na to? Oh my God, the devil. Ace of Wands. The Ace of Coins. I feel like itong relationship na to, pwedeng mag-work out. Pero ito yung tipong walang commitment. It's all fun. It's all parang makamundong, parang beneficial lang dapat yung relationship na to kung gusto nyong mag-work tong relationship. But if something serious, I don't think this is a type of person na dapat na seryosohin. Kasi pwedeng itong person na to is, meron siyang sarili niyang katoxican sa buhay. This person may be addicted to sex, no, sa makamundong pamumuhay. This person just wants benefits eh. Oo. So kung saan siya magbe-benefit, dun siya. Oo. Kaya if you want to be involved in this relationship again, pag-isipan mo munang maigi. I think it's a blessing in disguise that this person has ghosted you.
no? After ng mga bagay na nalaman mo tungkol sa kanya. I think nalaman mo yung mga bagay na tungkol sa kanya the moment na ginost ka na niya eh. Or yun yung ginawa niya, ginost ka after mong malaman yung mga kalokohan niya dahil wala na siyang excuse, no? Okay. So, that is your reading for the collective. So, if you want to have a reading tungkol sa situation ninyo, i-comment nyo lang dyan. Tingnan natin kung ano ang energies for that. So, thank you so much and goodbye.